Gregorio Cagoyo del Pilar. Mga kababayan, sa video na ito, inaalala natin ang kabayanihan at kalunos-lunos na kwento ni Gregorio del Pilar. Isa sa mga pinakabata at pinakaginagalang na heneral ng Rebolusyong Pilipino. Sa edad na 24 pa lamang, ang kagitingan at pamumuno ni del Pilar ay nagwakas sa isang manugo na labanan sa Pasong Tirad. Samahan niyo kaming tuklasin ang makaganapan hanggang sa kanyang huling paninindigan, ang matinding labanan laban sa napakaraming pwersang Amerikano at ang pagmatagalang pamana ng kanyang sakripisyo sa paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito ang kwento ni Gregorio del Pilar, isang matibay na simbolo ng katapangan at pagiging makabayan. Ang madugong pagtatapos ni Gregorio del Pilar, isang kagalang-galang na batang heneral sa digmaang Pilipino-Amerikano, ay isang makabagbag damdaming kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong ikadalawa ng Disyembre, taong 1809 at 1909, sa labanan sa Pasong Tirad, si del Pilar, 24 na taong gulang pa lamang, ay gumawa ng kanyang huling paninindigan. Si Gregorio del Pilar ay inatasang ipagtanggol ang Pasong Tirad, isang estratehikong lokasyon sa Ilocos Sur, upang maantala ang mga pwersang Amerikano at payagan si Pangulong Emilio Aguinaldo na makatakas sa pamamagitan lamang ng 60 tauhan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinatibay ni del Pilar ang Pasong Tirad. Alam niya na ang kanilang misyon ay malamang na isang misyon ng kamatayan. Ang labanan ay nagsimula ng maaga sa umaga, kung saan ang mga tauhan ni del Pilar ay humawak sa kanilang mga posisyon laban sa pagsalakay ng mga hukbong Amerikano na may mas mahusay na kagamitan. Sa loob ng isang oras, nagawa nilang itaboy ang mga umaatake na nagdulot ng malaking pagkaantala at pagkasawi. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang ang isang Pilipinong taga-nayon ay nagsiwalat ng isang nakatagong landas sa mga Amerikano na nagpahintulot sa kanila na makalapit sa posisyon ni del Pilar. Habang nagsasara ang mga sundalong Amerikano mula sa lahat ng panig, si del Pilar ay patuloy na nakipaglaban ng buong tapang na nagkumpas sa kanyang mga tauhan at tumangging sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, may biglang narinig isang malakas na putok ng baril. Tinamaan si del Pilar. Pagkatapos niyan, maraming bisis na binaril si del Pilar. Siya ay nahulog sa kanyang kabayo, nasugatan at kanyang ikinamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, naggawa pa niyang mahikayat ang kanyang mga tauhan na manindigan. Ang kanyang huling na italang mga salita ay isang panawagan na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng ating bayan. Ang kinahinatnan ay mabangis. Ang katawan ni del Pilar ay hinubaran ng kanyang mga ari-arian ng mga sundalong Amerikano na nakahanap sa kanya, kasama ang kanyang mga buta, uniforme at isang talaarawan na maantig na nagtala ng kanyang mga iniisip at takot tungkol sa labanan. Ang kanyang pagkamatay ay minarkahan ang pagkawala ng isa sa pinakabata at napakasayang na pinuno ng militar ng ating bansa. Ang sakripisyo ni Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad ay inaalala bilang isang gawa ng kabayanihan at pagiging makabayan. Ang kanyang determinasyon at katapangan sa harap ng napakaraming pagsubok ay patuloy
na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na sumisimbolo sa walang hanggang pakikibaka para sa kalayaan at pagpapasya sa sarili. Sana nagiging inspirasyon ng bawat Pilipino ang buhay ni Kaguyo na handang makipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Hindi lang sa isip at sa salita. Ang pinakamahalaga ay ang gawa. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating paglalahad sa kwento ng kagitingan sa isang bukod tanging batang general. Mabuhay ka, Kaguyo. Ang iyong pangalan ay nararapat na nanatiling sariwa sa puso ng bawat Pilipino.